Hello guys, I am back. At ano bang good news ko sa video na ito? Meron tayong nakitang bagong OLA, bagong loan application na early access pa daw. So ang tanong ngayon, okay ba ang utangan to? So huwag tayong atat ha. Kailangan nating i-check muna kung ano bang nakikita ko para alam mo na safe yung pinasukan mo na OLA. Kasi ang goal natin dito hindi mangyayari ulit yung after 6 days or 7 days, problematic ka na masyado. Kasi ang dami nang nanghaharas. Kasi nga, naka-loan ka and then hindi pa buo matatanggap, 7 days to pay. Hopefully, hindi ganon yung mangyayari, no? So, ito ang OLA na nakita natin. Kashay. Kashay Plus. Early access. At merong 10,000 downloads. Ang dami na So, i-check natin. So, sabi dito makakautang ka ng 30,000 pesos up to 30,000 pesos. Diba? So, kung early access pa siya and then may 10,000 downloads na, ang dami na. Pero may comment din ako later about sa 10,000 downloads na yan. So, let's go to list of recorded online lending platforms. Kasi hindi na natin sasayangin yung oras nyo. Bago sa list of recorded online lending platform, sisimula natin sa SEC checker or check with SEC. Diba? Yun ang pinaka fastest way to check if ang sabi kasi dito, GA Orubia Lending Corp yung kanyang operator, kanyang lending company. O yan, GA Orubia, di ba? So, i-check natin if registered ito sa SEC. So, kanina na-check ko na to. Makikita natin dito, yes, GA Orubia Lending Corp ay SEC registered. Ang address nito, Bagong Bayan, Sur, Zone 2, Naga City. Camarines Sur. Kina Kina Ma'am Lenny to na area. So, let's check this one. Meron siyang secondary license, no? Na lending. So, lending company talaga siya. So, pagdating dito sa submitting entity, tingnan din natin, wala si GA Orubia. Ibig sabihin, ang lending company na to ay hindi nagtatransmit ng data ng basic credit data sa CIC. Ano pa ba? Pagdating dito naman sa list of recorded online lending platform, dito talaga natin makikita guys no kung ang isang OLA katulad ng Kashay Plus, katulad nito ay SEC registered or recognized ng SEC, no? So, pagdating dito, wala tayong makikita, guys. Ano bang ibig sabihin nito? May dalawang possibility. Una, ang Kashay Plus, itong loan app na to, particularly, itong naka-early access na Kashay Plus, ay ginagamit lang ang pangalan ni GA Orubia Lending Corp. Hindi natin masasabi directly na si GA Orubia ay nag-ooperate ng isang OLA, ng isang loan platform illegally. Hindi natin yan masasabi directly. So, dito sa pina-pull out ko sa ChatGPT yung info niya, makikita dito na dito ko unang nalaman talaga na SEC registered siya. Kasi ang una-una ko talagang step ay sa list of recorded online lending platform kaysa check with SEC. So, nasa 2019 pa ito na registered, di ba? So, matagal na. So, given na matagal na sila na registered as a lending company, bakit wala pa silang platform na recorded sa recorded dito sa list of recorded online lending platform ng SEC, di ba? Kung iisipin natin. So, tapos ang only way para ma-connect
ni ChatGPT ang GE Orubia at saka Kashay Pro at ngayon naman ay Kashay Plus. So, ay sa pamamagitan lang, dati mayroon ng Kashay at saka Kashay Pro, ay sa pamamagitan lang ng Google Play Store. So, yun ang ibig ko sabihin. Ang ChatGPT napaka-functioning niya as a research tool, pero i-check natin ng maigi kung saan siya nagpo-pull out ng information. Ibig sabihin, the only way to connect Kashay Pro, and then this one, Kashay Plus, sa GE Orubia is the one that is on the Google Play Store. And alam naman natin, sasabihin nila na under sila kay GE Orubia dito. Kaya nga napupull out ni ChatGPT na meron siyang record. Alright? So, yun guys. Ano ba ang red flags dito? Possible na ginamit lang ang GE Orubia Lending Corp ng Kashay Plus. Kasi nga hindi natin ma-verify, wala sa official list ng recorded online lending platform. O di ba? So mag-ingat kasi madaming mga OLA na hindi SEC registered ngayon na nagsasabi na SEC registered sila by using existing names na makikita sa SEC. Like this one, GE Orubia Lending Corp. So may second possibility. Yung second possibility, hindi tayo sure din dito na possible itong GE Orubia ay, di ba? Pero it's only a possibility. Kasi nga, ang mga OLA, ang mga lending companies po na walang mga ganitong platforms, they can only operate po sa kanilang area. No? For example, dito sa area na to, merong lending company, dyan lang sila pwede. Parang within the branch, pwede sila magpautang. So, hindi pwede na magkaroon sila ng ganito unless registered nga sila sa SEC. Unless yung platform nila ay nasa list of recorded online lending platform. So, mag-ingat guys. Kasi sa bandang huli, iwasan natin na mamoblema. No. Ang tanong, i-install ko ba to? Subukan ko ba to? Kung magkakapera ako? No. Because that's not my goal dito sa channel ko ngayon. My goal is to give you heads up para maging safe kayo. Hindi ang goal ko ay madidisbursan ako ng pera nito. Kasi nga lahat naman ng OLA guys ay magdi-disburse. Lalo na yung mga bagong OLA. Yung mga loan apps na mga illegal nagdi-disburse talaga sila. And then bibitagin ka na makabayad. Mapilitang magbayad. So, hindi yung goal natin dyan. Ang goal natin for your safety. So, ang sabi ko nga, mag-ingat dito kasi nga very questionable siya as of now. At given na may 10,000 downloads na siya, saan ba to? Early access pero ang dami na. May insider kaming nakausap sa live namin sa TikTok. Sabi nga niya, pwedeng ma-manipulate ang number of downloads. Pwede nila sabihin 1 million downloads to. Pwede nilang ma-manipulate with their computer, parang farming. So again, yung ginawa din natin ay hindi loan app farming, kaya hindi ko to sinubukan. I am only checking the possibility kung ang OLA ba ay walang red flags o meron. So ang conclusion natin dito, madaming red flags. Alright, so mag-ingat guys para maiwasan po na magkaroon kayo ng sleepless nights, walang problema kayo, hindi kayo mamblema kasi ang mga OLA na questionable, alam naman natin na makakasira ng mental health. So, maraming salamat and please subscribe and see you in my next one.